Yung good morning. Testing ulit tayo. Testing ng camera settings and mic settings. So today, isang mabilis na palengke run lang. Kasi hindi pa ako makatulog after shift. Kaya might as well testingin na lang natin yung camera settings. May 1 or 2 weeks na ata akong nagte-testing. And ganun talaga, hindi natin agad-agad makukuha. Pero sana soon we get that sweet spot ng camera settings. So right now, naka 4K resolution tayo, 4:3 aspect ratio at I think 30 fps. Tapos manual exposure, -3 EV. Shutter speed is 1/60. Sa mic settings naman, naka -10 dB yung gain. Tapos pala, meron tayong ND filter na ginamit. It's a Telesin ND filter. ND filter 32 to be exact. Yun. Let me know what you think. Actually, hindi ako ganun ka sold sa sa 4:3 na aspect ratio. Pero kasi most of the tutorials na nakikita ko, 4:3 yung sineselect nila kasi yun daw yung full aspect ratio na tinatawag. And ang advantage ng 4:3 aspect ratio is square siya, diba? Square. But if you are looking to upload sa mga social media platforms like Facebook, IG, TikTok, or YouTube Shorts, pwede mong i-rescale yung 4:3 aspect ratio into 9:16, which is yung portrait orientation, without losing quality. Kasi mas marami kang room sa upper and lower part ng frame. Ayan, may palengke dito, pero since nagte-test tayo today, doon tayo sa mas malayong palengke. Hindi naman sobrang layo, pero mas mahaba-habang ride ng konti. Try natin magluto ng Bicol Express. And ayun. So kapag okay na, makuha na natin yung sweet spot. And siguro factor din dahil sa phone pa lang ako nag-e-edit ngayon, hindi ako makapag-color correct, makapag-color grade ng maayos. More on automatic lang yung lot lang ni DJI yung gamit ko para makuha yung kulay. Kasi nga pala, yung color profile na gamit ko is a D-Log M10-bit para mas malawak yung options natin to color grade. I'm not an expert, hindi ako talaga ganun karunong mag-color grade. Nagpa-practice pa lang ako, as you can tell. Even sa settings, manual settings. But we'll get there, di ba? Na lahat naman na pag-aaralan eh. Pero yun nga, I think factor din kasi yung mga nauna kong tests, hindi ako na-satisfy sa quality, sa color. And again, siguro dahil nga phone app lang yung gamit ko, nagka-problema kasi yung PC. But that's another story. Yun, I hope pag naayos na yung PC ko, matest natin mag-edit sa PC. By the way, ang ginagamit ko is DaVinci Resolve. Dati nung nagpa-practice pa lang ako, actually unang-una kong is yung mga
makaka-relate dyan is Windows Movie Maker pa. After Windows Movie Maker, Sony Vegas. After Sony Vegas, nag-try ako mag-Premiere Pro. Tapos ngayon, ina-explore ko yung DaVinci Resolve. Kasi ang maganda kay DaVinci Resolve is free siya. So hindi mo kailangan maghanap ng mga, alam mo na mga software like yung mga free na, kasi may bayad siya talaga dapat. Pero sa DaVinci Resolve, you have two options. Isang free and yung isa is paid. Pero ang maganda is, unlike Premiere Pro na monthly or annual ata subscription, kay DaVinci Resolve kasi is one time lang. So once ka lang magbabayad. Okay, so much so for the kwento. Dito na tayo sa palengke. Magpa-park muna ako and then babalikan ko kayo pag uwi. Park muna tayo dito. Yun, mission pass na. Tapos na tayo sa palengke run. Medyo kumukulimlim na, so kailangan natin bilisan, baka mamaya umulan eh. Mahirap na. So ngayon, hindi ko alam kung yung ND Filter 32 overkill na sa settings natin, kasi baka masyado niyang binablock yung pasok ng liwanag. Kasi nga 32 na yung yung highest. Although may nakita ko ND64, pero yung kit na nabili ko kasi is 32 na yung highest. So yun yung gamit ko ngayon. Yun yung ginamit ko kasi kanina tirik na tirik yung araw. Pero ngayon medyo kumulimlim. So tignan natin, baka madaan sa post-processing. Hayop, post-processing. Kanina habang naghihintay ako doon sa binili ko, sinilip ko yung footage. Mukhang maganda naman compared dun sa mga una-una kong test na wala pang ND filter. Blown away talaga eh. So tignan natin. Ayun, siguro hanggang dito na lang muna tong video. And comment kayo kung meron ba kayong mga tips or advice sa camera settings. By the way, I'm using DJI Osmo Action 5 Pro. So kung meron kayong settings or kung ano mang tricks dyan, share nyo naman. And kung may mga questions din kayo dun sa mga binanggit kong settings kanina, feel free to ask away. And sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Again, hindi naman ako pro. Sabi ko nga kanina, nag-aaral pa lang naman ako. Ayun. So till the next vlog, and sana sa susunod ride na yung content natin, hindi palengke run. And kung meron kayong mga ride and malapit lang tayo, sabit nyo naman ako dyan. Till next time, peace.